Matagumpay na naidaos ang Hybrid Annual General Membership Assembly ng Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO na isinagawa sa San Carlos City, Pangasinan. Ito ay dinaluhan ng iba't ibang managers ng CENPELCO sa iba't ibang bayan tulad na lamang ng Lingayen, Mangaldan, Urbistondo, Bayambang, San Carlos at marami pang iba. Nagpahayag naman ng suporta na ang San Carlos LGU sa mga adhikain ng CENPELCO sa pamagitan ni San Carlos City Information Officer Juliano Nazareno Resuelio. Sunshine News Blast. Support to all of the employees of CENPELCO and support to all of the programs and projects of our cooperative. At tandaan po natin, through the leadership of our President of the Board of Directors, Director Marlon. Tinalakay mga kapartner sa nasabing pagtitipon ang financial, technical aspect ng kooperatiba, gayon din naman ang mga pag-apply nito ng prangkisa sa Kongreso at maging ang capital expenditures mula ngayong taon hanggang 2026 kung saan tinalakay ito ni General Manager Engineer Rodrigo Corpus. Sunshine News Blast. Resolution for the manifestation of support to CENPELCO in its legislative application for franchise for a period of 25 years. So ito po, after my short discussion, ay hihingin po namin ang inyong permiso para ng resolution for the approval of the filing of the Congress. Sang-ayon naman ang Member Consumer Owners o MCO ng iba't ibang bayan sa pagkuha ng prangkisa ng CENPELCO for another 25 years at sinang-ayunan din ito ng mga ang capital expenditures ng kooperatiba. Umaasa ang pamunuan ng CENPELCO na patuloy na makipagkaisa ang lahat ng miyembro para pa rin sa ikauunlad ng kooperatiba ng kuryente. Sa ngayon, inaasikaso na rin ng kooperatiba ang paghingi ng written support mula sa mga LGU para sa pag-apply nito ng prangkisa sa Kongreso. DZRD Sunshine Radio reports. At home visit program walang hintong ginagawa ng Dagupan City Government para mag-abot ng tulong. Ang balitang yan mula kay kapartner Sheila Balog. Patuloy na isinagawa ng Dagupan City Local Government Unit ang home visit sa pamuno ni Mayor Belen Fernandez. Ito ay upang makapaghatid ng free check-up at mga gamot sa mga indigent sa Dagupan nyo na nangailangan ng tulong medikal. Kasama ni Mayor ang BHW, BSPO, PNS ng City Health Office sa pamuna ni Dr. Opilia Rivera tungkol sa pagkamit ng number 3 SDG, number 3, Good Health and Well-being. Masaya din ang mayora dahil nabisita nito Tatay Victoria Rodas, 75 years old, mula sa Barang Santa Maria Street, Barangay Bunuan, Bukig, matapos natanggap ang wheelchair donation sa pamamagitan ni Kagawad Joseph Paz. Sa 3 taon ngayon lamang ito muli nakalabas ng bahay ng sa iniindang karamdaman. Mula para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Sheila Balog, ka-partner mo sa Balitat Service. Maraming salamat ka-partner Sheila Balog. Para sa ating ibang balita mga ka-partner, nagsagawa muli ng libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office Region 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Nilahukan ito ng senior high school students sa Pangasinan para sa 2 araw na training na may temang Safe Roads, Bright Futures, a partnership for road safety. Ang libreng kursong ito ay nangyari halinhinan sa Mangaldan at Manawag. Ang inisyatibong ito ay handog ng Local Government Unit ng Mangaldan, Department of Education, Division of Pangasinan 2 sa Manawag, at ang Land Transportation Office Region 1 na pinangunahan ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Suribin kasama ang mga District Office Chiefs ng Pangasinan.
Kasunod ito ng direktiba ng Department of Transportation o ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista at LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Layunin nito na matuto ang mga kabataan ng responsibilidad at pagiging ligtas sa kalsada. DZRE Sunshine Radio reports. At awarding ng ikatatlong cycling event sa Malasiki, Pangasinan, dinaluhan ni Mayor Heslini. Narito ang balita mula kay kapartner Lerna Hernandez. Personal na dumalo si Malasiki Mayor Noel Anthony Heslini sa awarding na ikatatlong cycling event ng bayan, kung saan ang mga kalahok ay sumali sa iba't ibang kategorya para sa iba't ibang edad. Ang champion ay nakakuha ng 5,000, ang second place 3,000, at 2,000 naman sa third place. Ang consolation prizes naman ay 1,000 piso. Saad ni Mayor Heslani, malaking tulong ang ganitong event upang mas lalo pang mahubog ang talento ng mga kabataan sa cycling sa pagsali ng mga ito sa mga national o international event. Dagdag ng Mayor, marami pang mga aktibidad ang gagawin sa bayan ng Malasiki bago sasapit ang eleksyon sa susunod na taon. Sunshine News Blast. Kahit na election time, meron po tayong mga activities pa. So, habang tayo po ay meron, this is sure yung ating mga para sa palakasan ng sports. Samantala, nagpaabot ng pagbati ni si Mayor sa lahat ng mga kabataang nanalo sa katatapos lamang na dance sports competition na nilahukan ng mga dance athlete scholars ng bayan sa second Magayon Open Dance Sport Competition sa Albay, Bicol. Sunshine News Blast. Siyempre, it is not an overnight training of these individuals, our youth of Malasiki. It will take time and it will have many competitions na sasalitan nila. Kasi habang doon sila nakikipag-compete sa mga tournaments, competitions, doon sila tumitibay, doon sila nakaka-harness nila yung kanilang craft, yung kanilang skill. Ang tinig ni Malasiki Mayor Noel Anthony Heslani. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita. Maraming salamat kapartner Lerna. Sunshine Radio reports. DOH nananawagan ng pagtutulungan para mapaigting pa ang road safety sa Ilocos Region. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Ikinagawa ng Department of Health ang isang road safe event na may temang Idol ka sa kalsada, walk, bike, and ride for road safety for bagong Pilipinas. Sa San Juan, La Union, kung saan dinaluhan ito ni DOH Secretary Ted Herbosa. Binigyang din ang kalinim ang 5 pillars ng road safety. Ito ang road safety management, safer roads and mobility, safer vehicles, safer road users at post-crash response. Layon nito na ma-access ang pre-hospital care, trauma care at rehabilitation for road crash victims. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad dito ay motorcade, hands-on cardiopulmonary resuscitation training, and interactive seminars at pagbibigay ng information, education, and communication materials. Ang mga ehensya na kalahok ay nag-set up din ng booth na nagbibigay ng frontline at consultation services na non-akonsento sa pagsulong ng road safety. Target nito 100 tricycle operators at drivers associations, iba't ibang cyclists and riders, organizations at maging mga high school students sa San Juan, La Union. Sa Ilocos Center for Health Regional Director Paula Pasijonco, mas marami ang magagawa sa pagsulong ng road safety kung sama-sama ang bawat ahensya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Service. DZRE Sunshine Radio reports. 231 ng mga partner beneficiaries mula sa Quirino, Ilocos Sur nakatanggap ng mahigit 8,000 piso para sa Cash for Training at Cash for Work. Ang balitang yan mula kay kapartner Vien Vergabinia. Yes, good morning kapartner. Masaya natanggap ng 231 na partner beneficiaries mula sa Quirino, Ilocos Sur ang 8,700 pesos na kapalit ng 20 days na cash for training at cash for work.
sa Regional Risk Resiliency Program or RRP. Kabilang sa mga proyekto ay sinagawa sa nasabing bayan and rehabilitation ng community water system at small farm irrigation canal bilang tugon sa kulangan ng tubig na dulot ng El Nino. Gayon din nagsagawa ng communal bilang tugon naman sa seguridad sa pagkain. Ang RRP ay isang programa ng kagawaran na naglalayong magbigay ng kakayahan sa mga komunidad na tugunan ang mga epekto ng climate change at mga sakuna. Magbigay din ito ng karagdagan pagkakakitaan sa mga vulnerable na pamilya at individual na higita na apektuhan ng mga nabanggit na pangyayari sa kapaligiran. Para sa Pilipinas Command, si Jennifer Cabinya, kapartner mo sa balita at sa tisyo. DZRD Sunshine Radio reports. Para naman po sa huling balita, ang ating Regional Integrated Planning Course on Incident Command System isinagawa sa Bolinao, Pangasinan. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Iba't ibang mga tauhan mula sa iba't ibang mga opisina at ahensya ang lumahok sa isinagawang Integrated Planning Course on Incident Command System sa Bolinao, Pangasinan. Ito ay matagumpay na isagawa sa loob ng 5 araw. Ito ay upang matiyak na mahasa ang kakayahan ng mga responder na sa high density population gatherings at worst-case disaster scenarios. Pinabati naman ng Bolinao LGU ang lahat sa mga kalahok na matagal natuto para sa pag-response sa panahon ng emergency. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Servicio. Maraming salamat, ka-partner Sheila Balog.